O gusto mo ng malalim na hiwa, ha? Simulan na natin. Ang Genesis Kabanata 1 talata 28 ay hindi lang pagbibigay ng Diyos ng job description kina Adan at Eva. May buong espiritual na plano na nakatago sa paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa mga ibon at isda, at hindi lang ito tungkol sa biyolohiya, kundi tungkol sa tadhana at pagkakakilanlan. Una, pag-usapan natin ang dalawang panganganak na iyon. Bakit binibigyang diin ng Diyos ang mga ibon at isda bilang unang nilikha? Dahil pareho silang dalawa ay ipinanganak ng 2 beses. Ang isang ibon ay nagsisimula bilang itlog, selyado, limitado, at nakulong sa kadiliman. Ngunit pagkatapos, lumalabas ito sa kanyang balat at muling isinilang sa isang bagong mundo, malayang lumipad. Ganoon din sa isda, nagsisimula sila bilang itlog, nakabalot sa isang supot, pagkatapos ay lumalabas sila, muling isinilang upang lumangoy. Hindi lang yan basta-bastang katotohanan tungkol sa hayop. Iyan ang pagpapakita sa atin ng Diyos ng larawan ng espiritual na muling pagsilang. Isinilang ka minsan sa laman, ngunit kailangan mong ipanganak muli sa espiritu. Si Jesus mismo ang nagsabi, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli, Juan 3 versikulo 7. Pero mas malalim pa doon. Bakit ibon at isda? Dahil sila lang ang tanging makakalaban sa agos. Nilalabanan ng mga ibon ang grabidad, hindi lang sila naglalakad-lakad tulad ng iba, lumilipad sila sa kalangitan, pumupunta sa mga lugar na hindi kayang puntahan ng iba. Ang mga isda, lalo na ang salmon, ay lumalangwe pa itaas, lumalaban sa agos, at tumatangging sumabailang sa daloy. Iyan ang larawan ng nangyayari kapag ikaw ay ipinanganak muli. Ang mundo ay may kasalukuyang, isang daloy, kasalanan, kawalan ng pag-asa, basta na lang kung saan ka itulak ng buhay. Pero kapag nasa iyo na ang espiritu ng Diyos, hindi ka na nakakulong sa daloy na iyon. Maaari kang lumaban sa agos, laban sa sarili mong kaisipan, laban sa presyon ng mundo. Hindi ka biktima ng grabidad o ng agos, ikaw ay isang mananagumpay. Pinili muna ng Diyos ang mga nilalang na ito para ipakita sa atin, hoy, ginawa ko kayo para sa higit pa sa simpleng pagkaligtas. Ginawa kita para malampasan, para magtagumpay, para lumaban sa agos. Kaya naman sinasabi niya, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid. Sinasabi niya, hindi ka lang katulad nila, tinawag ka para mamuno, maging nasa itaas, lumaya, muling isilang, at labanan ang kasalukuyang agos ng mundo. Kaya kapag pakiramdam mo ay natigil ka, kapag pakiramdam mo ay nagpapalutang-lutang ka lang, tandaan, nilikha ka para sa higit pa. Nilikha ka upang muling isilang, upang makawala sa balat, upang lumangway laban sa agos, upang lumipad sa itaas ng gulo. Iyan ang ebanghelyo. Iyan ang kapangyarihan ng muling pagsilang. Kaya naman binigyang diin ng Diyos ang mga ibon at isda, para malaman mo na hindi ka lang dapat sumabay sa agos. Nilalayon mong labanan ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At pinagpala sila ng Diyos, at sinabi ng Diyos sa kanila, magpalaanak, at magpakarami, at punuin ang lupa, at supilin ito, at magkaroon ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Genesis 1 talata 28. Gusto mo ng malalim na hiwa, ha? Simulan na natin ang Genesis Kabanata 1 talata 28 ay hindi lang pagbibigay ng Diyos ng job description. Kina Adan at iba may buong spiritual na plano na nakatako sa paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa mga ibon at isda. At hindi lang ito tungkol sa biyolohiya, kundi tungkol sa tadhana at pagkakakilalaan. Una pag-usapan natin ang dalawang panganak na iyon. Bakit binibigyan diin ng Diyos ang mga ibon at isda bilang unang nilikha? Dahil pareho silang dalawa ay ipinanganak ng 2 beses. Ang isang ibon ay nagsisimula bilang itlog, selyado, limitado, at nakulong sa kadiliman. Ngunit pagkatapos, lumalabas ito sa kanyang balat at muling isinilang sa isang bagong mundo, malayang lumipad. Ganon din sa isda, nagsisimula sila bilang itlog, nakabalot sa isang supot. Pagkatapos ay lumalabas sila
mas malalim pa doon. Bakit ibon at isda? Dahil sila lang ang tanging makakalaban sa agos. Nilalabanan ng mga ibon ang grabidad. Hindi lang sila naglalakad-lakad tulad ng iba, lumililipat sila sa kalangitan. Pumupunta sa mga lugar na hindi kayang puntahan ng iba. Ang mga isda, lalo na ang salmon, ay lumalangoy paitaas, lumalaban sa agos at tumatangging sumabay lang sa daloy. Yan ang lawan ang nangyayari kapag ikaw ay ipinanganak muli. Ang mundo ay may kasalukuyang isang daloy. Kasalanan, kawalan ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa. Basta na lang kung saan ka itulak ng buhay. Pero kapag nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, hindi ka na nakakulong sa daloy na iyon. Maaari kang lumaban sa agos, laban sa sarili mong kaisipan, laban sa presyon ng mundo. Hindi ka biktima ng grabidad o naagos. Ikaw ay isang mananagumpay. Pinili muna ng Diyos ang mga nilalang na ito para ipakita sa atin, hoy, ginawa ko kayo para sa higit pa sa simpleng pagkaligtas. Ginawa kita para malampasan, para magtagumpay, para lumaban sa agos. Kaya naman sinasabi niya, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid. Sinasabi niya, hindi ka lang katulad nila, tinawag ka para mamuno, maging nasa itaas, lumaya, muling isilang at labanan ang kasalukuyang agos ng mundo. Kaya kapag pakiramdam mo ay natigil ka, kapag pakiramdam mo ay nagpapalutang-lutang ka lang, tandaan, nilikha ka para sa higit pa. Nilikha ka upang muling isilang, upang makawala sa balad. Upang lumangoy laban sa agos, upang lumipad sa itaas ng gulo. Iyan ang ebanghelyo, iyan ang kapangyarihan ng muling pagsilang. Kaya naman binigyang diin ng Diyos ang mga ibon at isda, para malaman mo na hindi ka lang dapat sumabay sa agos. Nilalayon mong labanan ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At pinagpala sila ng Diyos, at sinabi ng Diyos sa kanila, magpalaanak at magpakarami, at punuin ang lupa at supili ito, at magkaroon ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Genesis 1, talata 28.